Yun, what's up mga boss? For today's video, magpapalit tayo o magkukulant flashing tayo dito sa bagong bili nating radiator. Revo, no? So, ito kasi nung nabili namin ay tubig lang yung nakalagay sa kanya. So, syempre, sa experience natin, kailangan coolant yung ilalagay natin para hindi madadamage yung internal parts katulad ng, or hindi kalawangin katulad ng water pump, yung thermostat, yan, tapos yung radiator cap para hindi sila masisira, kakalawangin. Alright. So, yan, pagpapalit ng, or pagkukulant flashing, ang gagawin lang natin dyan, tanggalin lang yung drain bolt niyang radiator. Yan. Tapos, after nyan, antayin nyo lang siyang maubos o madrain lahat. Yan. Tapos, ang tip pa, tanggalin nyo rin yung radiator cap. So, after nun, ibalik nyo lang yung drain bolt nung radiator. Tapos, salinan nyo ng tap water for flashing. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa luminaw yung makikita nyong tubig na lumalabas sa radiator para pag sinalin nyo na yung coolant ay malinis na malinis talaga siya. So ito, yan, dinemonstrate ko lang yung pagsasalin ng tubig, no? Pero ang nilagay ko talaga dyan ay tap water yan, or so yun, ginamit ko pala dyan yung pang flashing ay tap water muna. Yan, sinalin ko hanggang sa mapuno lang yung radiator. Tapos, kahit wag nyo na munang salinan yung reserve tank. Pero, tip ko lang, linisin nyo rin yung reserve tank nya. After nyo masalinan, yan. Pag okay na, paandarin nyo lang yung makina hanggang sa maka-reach nya yung normal temperature nya. Bago nyo, patayin yung makina. Tapos, i-drain nyo uli yung radiator drain bolt. Alright. Yan. Katulad yan, naka-reach na yung normal temp. I-drain na uli yan. I-drain ko na uli yung tubig dun sa radiator para sa process ng flashing. Alright. Yan. Katulad yan. I-drain ko lang uli yan. Counterclockwise lang uli. Yan. Okay. Counterclockwise lang. Tapos mag-ready uli kayo ng pansalok para hindi tumapon sa kalsada. O para hindi mainom ng mga aso kasi delikado yan sa mga aso eh. Para i-diretso na siya ng kanal. So yan, hanggang sa ano lang uli, maubos lang uli naman hanggang sa luminis lang na luminis, maging wala nang kalawang na makikita dun sa natatapon o nadidrain nyo, saka na kayo maglagay ng coolant. Alright, yan. Ayan, tapos na. Ganun ulit yung process. Balik nyo lang yung ano na yan, drain bolt. Yan, okay. Kalimutan ko yung tawag dito sa bolt na yan. May tawag dyan. Yan, alright. So, sa case na to, coolant na yung nilagay ko dyan kasi malinis na yung nadidrain. So, nakadalawang flashing ako dyan. So, yan. Sinalin ko lang uli. And then, after nyan, ganun lang uli yung process. Paandarin nyo lang yung makina nyo hanggang sa maabot nyo normal temp. Tapos, salinan nyo ng radiator para hindi siya magkukulang. So, after nun, all goods na yung radiator flashing. Malinis na yung tubig na nakalagay or coolant na yung nakalagay dun sa radiator nyo. So, it means all goods na. Ready for drive na. So, tip ko pala, palitan nyo lagi yung o-ring na nakakabit dyan sa radiator drain bolt kasi possible na mag-leak dyan kasi nasisira yan eh. Pagkatagalan niya, nasa sobrang init ba naman ng radiator. So, size 38 yan, makabibili sa auto supply or sa aircon shop. Yan. Ganun lang uli yung process. Yun lang yung tip ko mga boss, no? Palitan nyo lang yung coolant, drain bolt, o-ring, tapos if ever napalitin na rin yung radiator cap, palitan nyo na rin.
Tapos check nyo rin yung thermostat nyo kung good working pa ba siya, good run, good ano pa ba siya, yung thermostat, maayos pa ba yung performance niya. Makikita nyo naman yan. Sa physical pa lang makikita nyo na kung kalawang-kalawang na. So, yan. Ang ginawa ko dyan, inantay ko lang ma-reach nyo yung normal temp, and then, inantay ko na yung makina, and then check ng radiator uli, all goods na. Alright.